Magsitas ka. Magsitas ka. Alam ko na nandiyan. Magsitas ka. Nandiyan. Magsitas ka, pakikinggan kita. Nandiyan nga. Magsitas ka, pakikinggan kita. Nandiyan nga rin yan. Saan yan? May referensya to. Wala magsitas dito. Alam ko na sa Bible na sinasabi mo. Ayun naman po. Nasa Bible pala. Nasa Bible pala. Meron pala tayo ka. Meron. May pag-asa ka. Meron. 13 ka. Meron. 12 pala tayo. At pag-asa ko wala pagmamahal. Kung mabasa ko may pagmamahal ako, tatanggapin mo mga loko-loko kayo, mga sulpot kayo, hindi sa pag-aambag ng Biblia, wala kayo. Brad, sa pananalita pa lang, hindi mo masasabi ng pananalita. Meron. Dahil sinasabi ko, binabasa ko kung anong pananampalataya ng mga apostol. Sa 12 ng Roma, anong sabi? Napuotan ninyong masama. Kaya nga kinupuotan kayo dahil masama kayo eh. Babasahin mo pa yung 13 ng unang Korinto. Hindi nyo nauunawaan. Hindi nyo pala naiintindihan eh. Sagutin nyo muna tanong ko, mga pastor kayo eh. Umalis kayo sa tapat ng simbahan. Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayo nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi mga igsuon, mga kapatid. At merong mga protestante tayong nakita na nangliligaw ng mga kapatid na Katoliko sa mismong tapat ng simbahan. Ang kakapal ng mukha nitong mga ito nag-iingay. Ni mga walang kaayusan nitong mga ito. Kung talagang totoong sa Diyos ito, 14:40 ng unang Korinto, ang sulat ni Pablo na inutos sa kanya ni Kristo, 14:37 ng unang Korinto, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Tingnan nyo, nangangaral, walang kaayusan itong mga walang yan ito, mga sulpot. Ayan na, hintayin natin mga kapatid. At buwelo lang tayo. Kasi naman si Bro JP. Sabayan ba natin? Di kaya tayo mahuli nito. Ito. Sabi po ni Jesus, after me, all of you will hear me, and heaven linked, I will give you rest. Luwapit kayo sa akin kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan, at bibigyan kayo ng kapahingahan. Kapahingahan po, Sino mo bro? na binabanggit ng Diyos, ay yung kapahingahan na binibigyan ng Tanungin natin, meron tayong microphone para malakas. Ang kapahingahan na hindi mo kaya maranasan sa mga bagay na nagbibigay ng libak sa iyo. Kapahingahan na binibigay ng Diyos. Bro JP! Ito Bro JP! Bro! Ito wala hanggang. Dito kami! Come to me, all of you who worry and heavy laden, and I will give you rest. Hello mga igsoon, mga kapatid. Support At andito ngayon si kapatid na JP, taga Manila. Ayan. At ngayon, pupuntahan natin itong mga sulpot na ito. Tatanungin natin dahil nanggugulo sila. Nandun mismo sila sa may tapat ng simbahan natin. Diyan sila nagkakatekes ko no, Bible study daw. Tanungin natin dahil kung talagang totoong Kristiyano sila, 3:15 ng unang Pedro, yung karampatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa sa pagsagot. Tignan natin kung handang sumagot itong mga protestante na ito.
Tinan nyo, oh, pinagluloko mga tao dito. Mga Katoliko ang tao dito, tapos niloloko sa tapat mismo ng simbahan. Hindi ako papayag niyan. Nanggigigil ako. Marami dito nag-aantay. Nagdala tayo ng CCC. Diyos ang buhay niya. Dahil alam kong ipaparatang ng mga protestante ang Catholic Church sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, pag sinabi nila yon, saan mabasa sa official doctrine ng Catholic Church? Dala-dala ko ngayon na ang Catholic Church o ang Iglesia Catholic Apostolica Romana ay sumasamba sa ribulto, sumala sa atong referensya. Wala silang mabasa niyan. Bakit? Sa demonyo kasi yung mga sinungaling. Bakit? Dahil yung nasa ng ama nila, yun ang ibig nilang gawin, 8:44 naman. At isa doon, ang magsinungaling. Dahil sinungaling itong mga protestante nito. Nagagaling ko lang sa sakit ng gigigil ako mga kapatid. Bakbaka na. Ayan. Pwede na makalaya. Hindi magandang balita yan, pangloloko yan. Pandaraya yan. Lahat ng kasalanan mo ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Tama sa bautismo yon, 22:16 ng gawa sa tunay na simbahan. At yung tunay na simbahan, 3:15 ng unang Timoteo, 12:5 ng Deuteronomio, yun yung dakong pinili ng Diyos. At merong larawan yun, 3:10 ng ikalawang kronike. Kayo, wala naman kayo larawan eh. Larawan ng pastor nyo na nakalagay doon, ikapo. Kaya niya, patawagin mo siya. Tinan mo. Kaya sabi niya, call unto me. Kasi patatanggap yung Kristo nyo. Paano namin nahanapin si Kristo? Ang tagal-tagal na sa amin ni Kristo. 1st century pa lang. Ang sabi na 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Eh hindi pa naman tapos ang panahon. Therefore, hanggang ngayon, nasa atin pa rin si Kristo. Hindi umalis sa atin. Mga bagay na hindi ko kaya pigilan. O tinan mo, nangangaral ba yan? Isang sitas, wala man lang binasa. Supo ba? Nakabili ng mga bagay na hindi ko naratasin ng bata ako. Supo makaangat sa buhay. Wala naman kami pakialam kung bata ka o hindi eh. Bata rin naman ako eh. Hindi ko kasalanan na Mamaya ka. Pero kasalanan ko kung Nasa tapat pa kayo ng simbahan, hindi kayo nahiya. Gusto ko maging mayaman. Kaya hindi ako nag-grind. Hustle lang ako ng hustle para maabot ang pangarap ko. Nagtayo ako ng mga negosyo. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nakabili ng sasakyan. Nagkaroon ng lupa at bahay. Pero alam mo lahat ng mga bagay na yun ay walang halaga. Bro, kayo ulit? Oo, kasi tapat na simbahan namin yan eh. Niloloko nyo mga tao eh. Nakabulit ang mga bagay sa mundo. Oo, ganun pa rin dahil yun yung pananampalataya ng mga apostol na tinanggap namin. Sa 1:13 ng Tito, sawayin yung may kapagsigan. Ngayon, babasa ka, teach them with humbleness. Utos yun sa kapatid, hindi sa labas. Out of context kayo kung gumamit eh. Kaya niyo kayo ibigay lahat ng bagay sa inyo. Walang kabuluhan. Sabi niyo po, seek first the kingdom of God and His righteousness. O, anong punto mo doon, kapatid? Hindi naman lahat na lahat natin, hindi naman lahat. Lalakad sa addiction. Pero Addiction sa mga illegal na bagay. nilalakaran din. Tama, nilalakaran namin. 3:18 ng unang 1, 2:10 ng Epeso, at yun yung paggawa ng mabuti. At isang mabuti, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, 1:13 ng Tito, yung punahin kayong mga sulpot. Dahil pag-ambag nga sa Biblia, wala nga kayong inambag sa Biblia eh. May inambag pa kayo sa paggawa ng Biblia, kapatid? Ang nagsulat ng Biblia, mga apostol, pinagspasa-pasa, katunayan, may referensya akong dala. 405 AD, Pope Damasus and Saint Jerome, mga church fathers ng Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, meron na ba kayong pastor? Yung 405 AD na nagbuo ng Biblia, meron na wala? Tanungin mo muna ang akong panguntana bago ko sagutin ang yaong panguntana. Alin ang hindi namin dahil ang pananampalataya tinuturo sa Biblia, 2:22 ng Santiago sa pamamagitan ng gawa. At isa doon, 3:18 ng unang 1, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, 13 ng Tito, gawain kayong may kapagsigan. Sagutin mo, tanong ko, maalis tayo eh. Ito, may dala akong reference eh. Dala ko. Kasi sabi mo, Brad, kasi kayo important kayo. Ang mga, ano mo yan? Mga bagay. Ito,
4 o 5 AD. Hindi kayabangan ito dahil ibig sabihin pala, kulang sa tanong ko. Kayabangan Ibig sabihin pala, sa 8-8 lang ho, Wala kang Holy na book Spirit. of history. Holy Spirit, may hinahunan. Ibig sabihin pala si Pablo walang Holy Spirit. Meron. Si Cristo walang Holy Spirit. Bakit dahil si Cristo, 23:15 ng Mateo, nakapag-debate rin tutok eh. Ibig sabihin pala, Meron, 12:9 ng Roma, ang sabi, ayaw mo naman kasi Dali kapatid, makinig ka. Bakit ako? Hindi na sakit yan. Hindi ko pakikinggan dahil yung sinasabi mo, wala sa Biblia ang sinasabi mo. Papakinggan ka namin. Ikaw, papakinggan ka namin. Magsitas ka ng Biblia. Magsitas ka. Magsitas ka. Alam ko na nandiyan. Magsitas ka. Magsitas ka, pakikinggan kita. Magsitas ka, pakikinggan kita. Nandiyan nga rin yan. Saan yan? Referensya to. Wala namang kitas dito. Alam ko na sa Bible na sinasabi mo. Ayun naman pala. Nasa Bible pala. Nasa Bible pala. Meron pala tayo ka. Meron. May pag-asa ka. Meron. 13 ka. Meron. 12 Meron pala tayo. At pag-asa ko na pagmamahal. Kung mabasa ko may pagmamahal ako, tatanggapin mo mga loko-loko kayo, mga sulpot kayo, hindi sa pag-aambag ng Brad. Biblia, wala kayo. Brad, sa pananalita pa lang, hindi mo masasabi ng pananalita. Meron. Dahil sinasabi ko, Paano masasabi binabasa ko na mahal ka? kung anong pananampalataya ng mga apostol. Sa 12 ng Roma, anong sabi? Napukotan ninyong masama. Kaya nga kinupukotan kayo dahil masama kayo eh. Repent now. Babasahin mo pa yung 13 ng unang Korinto, hindi nyo nauunawaan. Hindi nyo pala naiintindihan eh. Hindi, sagutin nyo muna tanong ko, mga pastor kayo eh. Umalis kayo sa tapat ng simbahan. Binabastos nyo, mga katoliko kami, mga sulpot kayo. Nagtatanong ko, 4 o 5 AD, mga kapatid. Kasi sabi nila, wala daw akong pag-ibig. Yung 13 ng unang Korinto, binasa niya. Ipa-memorize niya sa akin eh. Hindi pa pinapanganak yung anak niya, memorize niya natin. At isa dun sa pag-ibig, 12 ng Roma, yung kapuotan ng masama. Pag-ibig ba yan? Kapatid na ibig? Pag-ibig yun. Ngayon, lumalayo siya dahil ang tanong ko sa kanya, nung 4 o 5 AD ba, Pope Damasus with Saint Jerome, ang tanong ko, meron na ba silang pastor neto? Meron o wala? Hindi naman makasagot. Baliwala lang daw to. E di ibig sabihin pala, baliwala pala magbasa ng history. Baliwala ba? Sabi sa 8-8 ng Rome, read the book of history and see. Therefore, utos ng Diyos, magbasa ka ng history. Hindi tulad ng mga pastor na ito, ayaw ng history. Isa pa. Magpasensyaan nyo na mga kapatid ha. Everything I need is in you. Everything I need. Christ Ano sabi mo na? Ewan ko nga dyan sa mga yun eh. Inaiblad ako mga kapatid, pasensya na ha. Hindi kasi tinuturo sa kanila ng pastor nila yung may ng pag-ibig eh. Everything I need. Christ my only Lord, joy in my salvation. And this world will Ano lang tayo mga kapatid, abante lang tayo sa mga sulpot na ito. Dahil pinaglololoko ang mga tao, lalo na tayong mga Katoliko. Dahil hindi naman pwede ito na ikakatikis nila yung mga kapatid natin. At ang pinakamatindi, nasa tapat pa sila ng simbahan. Puntahan nga natin yung Kuyang Guard bro. Yung ano natin, itong... Christ is and Ikaw na bahala dito, ako na bahala sa ano. Christ is Belo tayo dun sa may guard ng simbahan. for me. Ah, ito, sila na naman pala. Is in you. Oo, sila na naman pala yung nag-cash out, brad. Oo. Ayun nga eh. Ayan, magandang umaga. Mga Katoliko rin. Mga Katoliko. Panahin natin yan. Mga board again.
Okay lang dito. Saan ba kayo dyan? Katoliko? Oo, Katoliko. Hindi, doon kayo, nakikita ko kayo. Hindi, mga Katoliko. Ayun. Ayan pa, hawak natin doktrina natin, CCC. Sana yan, pero... Yung CCC natin. Kasi alam ko mamamaratang yan, sasabihin yan. Kayo nga mga Katoliko, sumasamba sa libo ito. Pabasa mo yung CCC. Saan mabasa sa CCC ng Catholic Church na tayo nagsamba sa ribulto? Wala mabasa yan, tinan mo. Tanungin natin yan. Hina-high blood eh. Hina-high blood. Oh, hina-high blood sila kanina nung kinakausap ko dito eh. Hina-high blood. Huli naman sila, di ba? Mga sulpot yan, nasa 24-24 ng Mateo. Mga nagsilitaw. Tingnan natin. Hindi, kanina nga gusto ko nga sumigaw doon, nagtitira ng simbahan. Tinitira ang simbahan, no? Oo. Nako. Hawakan mo. Kanina na, Ano daw sabi? sabi niya, papasok ka sa simbahan, mga ganyan, paglabas mo, iba naman yung Ang problema na ng mga miyembro yun, dahil po nung nasa President Galasha, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayan, tinawag tayo sa kalayan, kaya wala silang pakialam kung paglabas, gano'n ang ugali. Dahil iwawalat lang ng Diyos, sa mga 19 ng unang Korinto. Ngayon, itong mga pastor dito, sinisiraan ng simbahan, talagang nila masisira nila. Tingnan natin mamaya pagkatapos nila. Bakit meron kayong Bible? Ayan sa katikisip natin. Galing kung kami sa pagbilang si Father Latin. Bilaran, saan yun? Sa Cebu po. Okay, layo pa. Buhol. Taga Buhol kayo? Hindi, dito. Tingnan. Tama, buti marami kayong alam na tungkol sa Biblia. Kasi sila, magagaling din yan sa mga Bible kasi Arabic. Yung nga lamang, yung kanilang paniniwala, parang dito rin kinukuha, pero inaano lang na parang sa tunayan, pinanong ko nga sa kanila, no? Diba? Sino po dapat translate pero mga church fathers. Ang nag-translate ng Biblia, meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Hindi ko ibig sabihin. Kasi wala naman silang ambag sa pagbuo ng Biblia because the Bible is a Catholic book. Ninakaw lang nila at nakikibasa lang sila. Tingnan mo, tinuturo-turo pa tayo dito ng protestante. kanina, parang kaya. Tinanong namin kasi bibiktimate po yung isang kapatid rin na Katoliko eh. Kasi mayroon kayong mga barangga dyan, Di ba pag marami kang alam sa tulad nyo, parang katiki. Kakatikais. Parang kakamo. Tama yan. Kakatikis ko na yan, baka mga marunong. Tuwing Friday yan dito, mga yan. Bisa nga may mga gawain kami. Parang nakaka-disturbo na nga sila, sabi ko. Hirap sa inyo, pag-sabihan naman. Hipokrito to eh. Kaya itong babae na to dapat dito. 2:11 ng unang Timoteo, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasado. Ayun na nasa Biblia. Yun ang sulat ni Pablo eh. Sa 12, ngunit di ko pinahintulot babae magturo ni magkaroon ng pamuno sa lalaki kundi tumahimik. Kaya kung talagang totoong Kristiyano sila, manahimik siya. Dahil yun ang tungkulin niya sa totoong iglesia. At according to CCC, yun ang Catholic Church. Ano simbahan? Hindi sila dahil sila born again is a form of sacramental baptism. Yun lang sila. Kumbaga ninakaw lang nila yung 3.5 ng 1, yung form of baptism. Pwede magtanong, bro? Hindi naman bakla ka yata eh. Nag-love you ka sa akin eh. Gagaling sumagot eh. Pwede magtanong? Pwede magtanong? Pwede magtanong yan. Pwede magtanong. Tara. Tanong na tayo. Kung may pag-ibig yan, sasagot sa tanong yan. Pwede magtanong, bro. Kasi nasa tapat kayo ng simbahan eh. Pwede magtanong. Kasi simbahan namin to, bro. Tama, 5:44 naman tayo. Pwede ba kayo matanong, mga bro? Kasi nangangaral kayo. Tama na nga. Lahat namin kayo. Ano man yung... Ibig sabihin pala, hindi kayo sumusunod sa Biblia, ate. Hipokrito ko pala eh. Love you, bro. Tingnan mo. Ang hanap ko, tanong, hindi iyakap.
Alam naman natin yun eh, 13:34, 35. Peke yung pagmamahal nyo. 5:44 namatay, utos naman talaga ibigin ng kaaway. Love ka namin bro, love ka namin. Ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, kung talagang totoong Kristiyano kayo, 3:15 ng 1 Pedro, handa kayo sa pagsagot. Love ka raw pala nila eh. Bakla ka lalabas niyan kung love mo ko. Lalabas niyan, ay ibigin ka. Bro. Sumagot muna kayo sa tanong, mga bro. May pag-ibig po pala kayo, ba't di ko kayo sumasagot sa tanong? Oo, ayan o. Yan kasi mga pastor na yan, pinabili lang ng suka at toyo yan. Pinabili lang ng toyo at suka, nangaral na, niligaw ng mga kapatid na Katoliko. Saka yung isa niyong kasama, pinagbantaan ako eh. Yung nakasalamin. Ang sabi sa akin, babarilin daw ako. O ngayon, meron kayong kasama nung nakaraan, ikaw yung nag-cash out sa akin. Protestante pa ako. Nagkaroon kami ng katotohanan dahil yun ang sabi sa 12 may binamro, mapakisanib kayo. Sumagot ko muna sa tanong. Tatanong kami. Isang tanong lang. Pabira, para ka naman bakla kapatid, no? Bakla, bawal ng bibo. Okay lang yan. May pinasunong ko rin nakalagay, mga linggo, nakikiyapit sa kapwa lalaki, kasama ka na to. Dahil hindi naman niyayakap mo para ka na. Sumagot kayo sa tanong. Kapatid na, uulol ka na eh. Sumagot kayo sa tanong. Huwag kayo magpatugsada. Sinisiraan nyo simbahan eh. Sumagot kayo sa tanong. Napakasimple na tanong. Simplihan nyo rin yung sagot. Okay lang yan bro. Okay lang. Ayan, tanong na. Tanongin na natin siya. Ibig sabihin pala, nonsense pala yung apostol na si Pedro, nasabi niya, 3:15 ng unang Pedro, handa dapat sa pagsagot. Samantalang ikaw, hindi handa sa pagsagot. Nako, ito naman pala mga ito, kontra ng Biblia. Tanongin mo na yung sarili mo. Paano ko tatanungin yung sarili ko? Wala namang salamin. Tanongin mo na naliligaw. Naliligaw pala yung sa Biblia. Tayo ang naligaw eh. Malaking kagamitan siya. Totoo lang, malaking kagamitan ng Diyos. Oo, naunawaan ko kayo, di nyo naunawaan. Katunayan, yung 3:15 ng unang Pedro, hindi nyo man lang nasunod-sunod. Mahal namin kayo bro, mahal namin kayo. Mahal rin namin kayo sa tunay na kahulugan, hindi sa kayong pokrituhan gaya ng ginagawa ninyo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito lang, napakasimple yung iniwan kong tanong doon kay Kuya, nung 405 ba? With Pope Damasus and St. Jerome, mga Catholic Church Fathers, meron na ba kayong miyembro na nag-ambag sa pag-compile ng Biblia? Meron na wala? Meron bang wala lang yung sagot? Debate ng Muslim ka na sa susunod na buwan. Ang tanong ko sa iyo, yung 405, Wala naman tayong tinanong na ano eh. wala naman akong tinanong na Muslim kung sa diskusyon niya, you are going to object. Okay, sumagot ka sa tanong. Tinan niyo mga kapatid, kung gaano kasasalaula sa pananampalataya itong mga born again na ito. Sabi nila, nonsense daw ang pagsagot sa tanong. Therefore, tinatakwil nila yung salita ni Kristo, kaya itong mga ito, sa madaling salita ay Antikristo. 12:48 ng 1, ang nagtatakwil sa salita ni Kristo ay tinatakwil si Kristo. At isa doon sa salita ni Kristo, 3:15 ng unang Pedro yung handa dapat sa pagsagot. Ang problema sa kanila, ayaw sumagot. Napakasimple lang eh. Yung tanong ko dun sa isang pastor, 405 AD, Pope Damasus and St. Jerome, translating the Bible. Meron na ba kayong pastor nun? Hindi sila makasagot dahil hindi naman daw importante yung history. Talaga palang kakontra ng Biblia itong mga ito. Kaya sabi sa 8:8 ng Hope, read the book of history and see. Sila, they cannot see. Why? Because they blind. 4:4 of 2 Corinthians, Apostle said, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Itong mga tao na ito na dating Katoliko na ngayon sulpot na. Tamo pa imbabaw oh. Dito ko mananalangin. Ano ba ang comment yan? Ayan, nasa tapat sila ng simbahan. Napaka-impokrito mga kapatid. Sagit lang ha. Ayan o, wait lang. Tapat ng simbahan. Tapos anong ginagawa nila? Ayan, nananalangin sila. Bro Mago! Bro! Mago! Mago! Muling ko. Trabaho ka. Sabayan natin yung mic. Sige. Sana ba tayo?
Ayan. Ayan, saglit lang mga kapatid dahil ayaw nilang makinig. Nagigamit tayo ng mic. Doon tayo kay Kuyang Guard tapos tapusin natin yung wala, ayaw sumagot sa tanong. May ipit. Eto, gamitan natin ng sound. Ayan, nasa simbahan tayo mga bro. Subukan natin gamitan ng ayaw naman makinig eh. Baka pingi. Tatanong lang ako eh. Makabit ba dito yan? O ayan, niyayapos ako eh, parang bading eh. Iglesia ng bakla yata tumatun. Ayan. Ayan, linaw. Sige, ano tayo? Kantahan mo Salve Regina. Kontramago, ikaw nga dito sa references. Balikan natin. Yan, tayo ngayon ay Ayan. Anin lang natin, ayusin lang natin yung atong sound. Ayan, tapos tatanungin natin sila. Ayan. Kailangan natin magtanong. Tanong ito ba ito? Ayan. Bro, kami na yun. Yung dalawa. Yan, Paano ba ito baliktad, bro? ayan bro. Yo bro, baka pwede na kayo matanong. Oh, yan na, malakas na. Okay na kayo. Ito ibig sabihin pala, itinatakol nyo yung sulat ni Apostol Pedro sa 3:15 ng unang Pedro na handa dapat kayo sa magsagot. Sumagot kayo sa tanong kung talagang mga Kristiyano kayo. Huwag nyo ko kayo kung kuya, naka-video kayo. At this is our prophecy, this is Catholic Church, this is a Church of Catholic Church. Ngayon, kung talagang may paninindigan kayo, sumagot kayo sa ating tanong. Sumagot kayo kayo sa tanong. Niloloko ko mga Katoliko, niloloko na kayo mga Katoliko. Sumagot kayo sa tanong. I love you. JD, sinabi speaking the Bible, ang tanong ko sa inyo, may pastor na ba kayo ng 580 pero wala? Sumagot ko sa tanong, hindi ko sinabi niya kapit mo ko, kapatid. Bawal na bibig. Yeah bro, I love you. May pinang-unang Korinto, hindi ko nakikiapit sa kapwa lalaki. Ang tanong ko sa iyo, 4 or 580 St. Jerome's Professors, translating the Bible, ang tanong ko sa iyo, meron na ba kayo pastor mo? Meron wala? Hindi na masagot. Kita nyo, itong mga impokrito na ito, na mga sulpot, Ay, mag-ingat kayo, baka maging sakit sa isip yan, ha? mga sulpot na ito, na kinatuparan ng 24 na Mateo na grabe makasira sa ating simbahan, nag-iingay sa tapat ng ating simbahan, hindi naman pala nakasagot sa tanong itong mga tao ito. Sa mga tweet, impokrito, till sa 18 ng Roma, madidilim ang isip ng mga tao ito. Huwag kayo maniniwala dito mga kapatid na Katoliko. Sino mga Katoliko ba kayo mga kapatid? Ha? O huwag kayong maniniwala sa mga sulpot kasi ang nagbuo ng Biblia, because the Bible is a Catholic book. Ang tanong ko sa kanila, who opened by St. Jerome with both Damasus translating the Bible? Meron na ba silang pastor? Hindi na ba siya? Dahil sabi nila, wala daw pagbunuhan ng mga referensya na pinakikita ko. Samantalang sabi sa 8 panahon, read the book of history and see. Samantalang siya, ayaw nila basahin ng book of history. Samantalang 8 and read the book of history. Hindi tayo kaulat scriptura, gaya ng mga loko-loko na ito. Bumalik kayo, sumagot kayo sa tanong. Hindi kayo sumasagot sa tanong, naiwas kayo. Sa mga tweet, mga antikristo kayo. Nagtataklan sa atin ay nagtataklan sa ating salita. Doon sa salita ni Kristo, 3:15 ng unang Pedro, yung handa dapat kayo sa pagsagot. Kita nyo mga kapatid, umalis, nagsilayasan yung mga demonyo. Napako sa sakramento ng simbahan. At isa doon sa sakramento, yung aral, yung katekismo. At isa doon, 3:15 ng unang Pedro, yung handa sa pagsagot. Sorry to say, hindi mga nakasagot. Huwag na kayong mga aral. Niloloko nyo kayo mga Katoliko. Magbira kayo. Mali sila Saan ka malis? Kita na lang ko eh. Kanina pa kayo. Tapos sasabihin nyo, pagpasok ay ka ng simbahan, paglabas ganun pa rin ang ugali. Wala na kayong pakialam doon.
Dahil sabi sa 5.13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Kaya ano na kayong pakailan? Ang pinakamalaga, ma-receive natin yung most important sacrament of the church. And that's the Holy Eucharist. Ang sabi ni Cristo, 26 ng Mateo, kunin ninyo, ito ang aking katawan. And that the spiritual food of the true Christian follow Jesus Christ. Katunayan, 27 ng gawa ang mga apostol, unang araw ng sanglinggo nagkakapisan, nagpuputol-putol ng tinapay sila, nagpuputol-putol spaghetti, pinangukuto sa mga bata. Kaya maliit ang mga protestante na ito, mga kapatid. Kaya mga kapatid na katoliko, huwag kayong paluloko, mga bro, ha? Huwag kayong paluloko sa mga born again na yan. Kaya may Yan. Success, mga kapatid, at natalayas natin ang mga elemento. Right, ulit. Kaya nandito na naman yan. Ayun. Ayan. Kaya, ayun eh. Ano sabi dyan? Ano sabi? Nandiyan si Bro Erin, no? Nanonood. Nanonood sa Bro Erin. Ay, no. Ay, kinata. Oh bro, saan na? Nasaan na yung mga ano? Wala na? Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Salamat kay Mama Mary. Nabalayas natin ang mga protestante. Wala na, no? Meron pa doon eh. Meron pa doon? Jehovah eh. Jehovah's Witnesses naman yung nandun. Wala na. No? Ayun. Masiwat ang mga protestante. Dami eh. Ngayon, ano bang magandang itopic ko? Ako, hindi ko na tayo eh. Maganda bro, Christology. May debate ako bukas eh. Ano na yan? Confidential na yan. Private natin yan. Yes. Yan. Ano yung sabi sa ano?